Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Kolosas, Kabanata 1. Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at ang kapatid nating si Timoteo, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo, na nangasa Kolosas. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Nagpapasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo na kayo'y laging idinadalangin nang mabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo, na ito'y dumating sa inyo. Gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ayon sa inyong natutuhan kay Epapras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin, na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Dahil dito'y kami naman, mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban, sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya, at siya ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kanya. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa kanya, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan, at kayo, ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay, at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo,
at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal na sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian, na siya naming inihahayag, na pinaaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap namin sakdal kay Kristo ang bawat tao, na dahil dito'y nagpapagal din naman ako na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Kolosas, Kabanata 2. Sapagkat ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nga sa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman, upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Ito'y sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit, sapagkat bagaman sa laman, ako'y wala sa harap. Gayunmay, nasa inyo ako sa espiritu na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. At sa kanya kayo'y napupuspos na siyang Pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan, na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Kristo, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay nakalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay Kanyang binuhay kayo, nakalakip niya, na ipinatawad sa atin ang atin lahat na mga kasalanan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi na ayon sa atin, at ito'y kanyang inalis, na ipinako sa krus. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o araw ng Sabat, na isang anino ng mga bagay na magsisidating. Ngunit ang katawan ay kay Kristo.
Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman at hindi nangangapit sa ulo na sa kanya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Diyos. Kung kayo'y mga matay, nakalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit nawaring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan? Kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan, gaya ng huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit. Ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao, ang mga bagay na yay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Kolosas, Kabanata 3. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo ring nilakaran ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapwat, ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga bagay na ito: galit, kapuotan, paghihinala, panununggayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong magbubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa, at kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyang lumalang sa kanya. Dooy hindi maaaring magkaroon ng Grego at ng Hudyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan,
kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong, ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo, sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa, at walang itinatangging mga tao. Kolosas, Kabanata 4. Mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katampatan. Yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay meron ding isang Panginoon sa langit. Manatili kayong palagi sa panalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat, na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako, upang ito'y aking maihayag, gaya ng aking nararapat na salitain. Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasalabas, na inyong samantalahin ang panahon. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Ang lahat ng mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tikiko, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon, na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kanyang aliwin ang inyong mga puso, na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari dini. Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol sa kanya ay tinanggap ninyo ang mga utos. Kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin. At si Jesus na tinatawag na husto, napawang sa pagtutuli, ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Mga taong naging kaaliwang ko, binabati kayo ni Epapras, na isa sa inyo, na lingkod ni Kristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag ng mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Diyos. Sapagkat siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo.
at sa nga sa Laodicea, at sa nga sa Hierapolis. Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. Batiin ninyo ang mga kapatid na nga sa Laodicea, at si Nimpas, at ang iglesyang nasa kanilang bahay. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea, at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. At sabihin ninyo kay Arkipo, ingatan mo pa rin ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. Ang biyaya'y sumainyo nawa.